Hello mga ka-resale, so rescue operation tayo ngayon dahil may unit na naman na hindi maka-under. Bagong overhaul ito, dati ay naka-under ito, so ngayon ay hindi na umandar. So ang nangyari pala nito mga ka-resale ay yung air cleaner niya ay napasukan ng tubig, pumunta sa makina, at yun na nasira yung piston at saka connecting rod. At yun na in-overhaul nila at pinalitan ng piston. At ngayon ay ayaw na siyang umandar. Dili po ni siya timing ba? Simple po, timing. So yung timing yan eh. Ako naman yung turong timing. Usap na ako. Di mo yapon. Me? Bali, ang ginawa ko muna mga ka-diesel, chinik ko muna dito sa commander niya kung may diesel ba. Okay. Cuman. Okay. Dahil ay meron naman, so binalik ko na lang agad yung fuel lines niya. Ang pangalawa kong ginawa, mga ka-diesel, ay nagpasisyan ako na tignan namin yung timing niya, kung nakatama ba siya. So ang gagawin lang natin dito ay itapuno muna natin. At yun mga ka-resale, tinanggal namin yung camshaft niya kasi hindi tumama yung timing mark niya. Alam niyo mga ka-resale, napaka-importante talaga na yung timing mark na isang makina ay dapat naka-untop talaga siya nga magatama kasi kung hindi tumama yun. May sensor kasi yan sa my gear, so dapat sintro siya kasi kapag hindi siya naka-sintro, so may posibilidad na hindi mandar yung engine natin. So pagkatapos namin pag-sheet ng timing mga ka-diesel, so nabutan nga kami ng gabi dito, papabago ng timing, so ayaw pa rin umandar mga ka-diesel. At kinapukasan nga mga ka-diesel ay dinalika namin, so try namin ginamitan ng electronic contact cleaner kung maka-andar siya. So ito na nga, mandar naman siya mga ka-diesel. At yun namamatay rin pag walang supply na contact cleaner. Ang ginawa mo lang muna namin mga ka-diesel ay riska namin tapos chinek namin yung live data niya, yung real pressure kung ilan haabot yung real pressure niya. So ito yung target niya is dapat nasa 30 lang. So yun pag test namin na cranking, pinakrank namin yung engine. So ito na yung nangyari, sobrang taas ng real pressure niya. Dapat 30% lang yung aabutin niya pero umabot ng 100 pataas yung real pressure niya. So dahil nakita natin na mataas yung real pressure niya, so papalitan natin ng suction valve at saka common rail sensor. So try natin kung maging okay ba siya nito. Okay. So yun mga ka-diesel, ayaw pa rin. Bago na yung suction valve at saka yung common rail sensor. So dahil dyan mga ka-diesel ay nagdesisyon kami na palitan namin ng bagong ECU. So yung ECU nito is yung may-ari lang naghanap nito. So bakit pinalitan namin ng bagong ECU? Dahil yung supply ng suction valve na kuryente ay napakalakas. So hindi siya normal yung supply niya. So yun yung dahilan kung bakit palitan namin ng bagong ECU. Surplus lang naman yung pinalit namin pero goods ito. Wala namang ibang problema, so yun yung supply lang ng suction valve, malakas yung voltahe na ibigay niya kaya isa din yun sa dahilan kung bakit tayo mandar yung makina natin. Pagkatapos namin nakikabit yung ECU mga ka-diesel, so andito na the moment of truth. So tignan natin kung andar ba.
Ayun, saon man ron, andar man. So wala tayong ibang pinalitan. ECU lang at saka yung mga common rail sensor at saka yung suction valve niya. So yan, mandar na mga kadisil. Ano ba? Basugin siya. Hindi lang shower, ilang ato lang ang butangan di aron. Ini ang tuloy. Lagi, ato lang sa oh yung ato lang andaro tadi. Kadyon. So may tumulo pa na uwil dun sa crankcase mga kadisil. Nakabisi-bisi ba kami dito? Tubig. Nawa man balik din. Ha? Nawa. Hindi ka matubilan na kayo magawas. So yun lang mga kadisil. Pag-share ng video natin and goodbye.